mga kaibigan, mga viewers, nandito po ako sa pinaka-altar ng Holy Sacrifice Paris. So gusto ko lang pong ipalam sa inyo na ngayong araw na to, meron kaming annual Advent Recollection. Then, makikita nyo sa likuran ko, yan po yung tinatawag na Advent Treat. Halika po, para makikalawanan ko sa inyo kahit mabilisan lang, madali lang kung ano po yung ibig sabihin. Ito po yung Advent Treat. Mapapansin nyo po, meron pong 4 na candle. Isa, dalawa, tatlo, 4. Kahapon po, December 3, sinindihan po itong first Advent candle. So yan po yung tinatawag na Advent Hope, pag-asa po. Okay po. Then ito pong pangalawa, ito sa December 10, sisindihan naman po ito. Yan naman po yung Advent Peace. Okay po, kapayapaan. Okay. Ito naman yung pink, pinaka-importante po ito. Dahil dito nagsisimbolo po yan na talagang dapat tayo ay magbunyi na dahil paparating na yung ating Panginoon Diyos, si Jesus Christ. Yan po yung tinatawag, pangatlong candle na yan. Yan po yung tinatawag na Advent Joy, sa kasiyahan po. Bakit po? Dahil joy, paparating na yung ating Panginoong Jesucristo. Then yung last po, ito po, sisindihan siya. Nagkataon ngayon na sa December 24, yan po yung Advent Love. So, yan pong lahat na yan ay napaka-importante. Dapat matapos po natin yan. Kung tayo po ay nagsisimba, dapat po matapos natin yan. Dahil yan po yung tinatawag na biyaya ng Panginoong Jesucristo sa ating mga Katoliko, lalo-lalo sa mga Catholic faith. Ayan po. Okay po. Is a figure of one who waits for the Lord, who waits for the fulfillment of all the promises of the Lord to Abraham, Isaac, Jacob, and to all the prophets. And so this week, we will hear in the first reading, Prophet Isaiah. And he will begin the discourse with, on that day, maliban na lamang sa Friday when we will celebrate the solemnity of the Immaculate Conception. Sisimulan natin yung misa with the first reading, and Isaiah looking forward, it says, on that day, he looks forward to that day of fulfillment, when God will fulfill His covenant to His people. Ngayon narinig natin sa first reading. On that day, the Lord will establish this mountain as the highest of all and raised above the hills. And on this mountain, on that day, people will stream toward it. They will go towards the mountain of the Lord, and they will say to one another, come, let us go to the mountain of the Lord. He will give us instruction, and He will help us walk in His ways. Come, let us go to the mountain of the Lord. And then He says, surely, from the mountain of the Lord will issue His Son, His only begotten Son, to see the ways of love, yes, one heart's desire. Yes, hello mga viewers, ito po yung group number 1 po kayo, Okay po, say hi. Ito po yung group number 2. At 5, asan yung 2? Ano po ito? Over 2, 3, 1, 3, 4, 5. Parang ano po ito? Ito si Rene, wakbo na naman. Anong grupo po ito? Hello po sa
Anong grupo mo ito? Say hi, say hi. Yeah, 4. Ito po yung grupo ko. Okay mga ka-group, say hi, say hi. Anong grupo pa ito? Isang gwapo doon, si Kuya Nagnud. Mga kaibigan, mga viewers, maraming grupo po kami, nakot kami na sila. Hello po, anong grupo po ito? Mapapanood po kayo sa channel ko, ano? Group 9. Magandang tanghali po, anong grupo po ito? Group 10. Jen, hindi lumiling ano si Jen. Hello po, anong grupo po ito? Group 1. May group 1 din doon. Paano yun? Kaya yung original na group 1. Okay po. Anong group po ito? Galing na. Peace, sila mga kaibigan, mga ka-viewers, ano, mga viewers pala. Ito po, mga kasama natin si bro. Anong pangalan mo nga? Joan Sasi sa Pentecost Parish. Pentecost Paris. Opo. Yayaman na parokya. Naku, talagang pera eh. Eto na po. Ako po sa Holy Cross, ano. So lahat kami mga parisista. Ngayon, unang tanong ko bro. Ito annual Advent recollection na ginagawa natin, di ba? So ano naman yung pakiramdam mo? Ano yung masasabi mo tungkol dito sa ginagawa natin ito with Father Bong Topino dito sa Advent recollection? Ito kasi ginawa natin taon-taon. Okay? Ito ay Tingin ka sa camera bro. para ma-prepare natin sarili natin pagdating ng Pasko. Pag ninanilay tayo kung anong mga paghahanda na gagawin natin pagdating natin Panginoon sa Kristo sa Christmas Day. Ito ba talaga base sa iyong kaalaman, ano? Hindi lang ito ginagawa ng mga parish staff sa simbahan, ano? Bagkus yung iba't ibang opisina, di ba? Kahit yung mga private o kaya yung sa mga government, talaga nagkakaroon ng ganito. Pero Talaga. sa tingin mo ba, ito talaga ba makakatulong sa ating mga, sabihin natin, o sa lahat na lang ng tao? Oo, talaga malaking tulong talaga ito. Kasi ito yung paraan na pagninilay tayo kung ano mga nangyari sa buong isang taon. At makapag-prepare din daw ano mga magandang gawin natin pagdating ng Pasko. Yun, layang po. Simple po yan, ha. Simple pero rock po yung sinabi ni Bro Sasya, no? Okay, bro, thank you very much, ha. Dahil yung aking kahilingan na interviewin ka, iyong pinagbigyan, okay? Thank you. Pumasok ng mas maaga, alas 8, alas 9 yung office. Oh, may 6 o'clock, may 7 o'clock ng misa. Diba? Patapos kayo 4 o'clock, 5 o'clock, pwede pa rin magsimba ng 6. Mga church workers, okay? Huwag niyo kalimutan yung inyong spiritual life. Kasi isang tangkin lang kayo, nandiyan lang kayo sa simbahan. Alam niyo, may nakilala ako isang manager ng bangko. Okay? Tapos lagi niya ako iniimbitahan. No? Father, kain po tayo sa labas. Okay? So, minsan naman pinaunlakan ko siya. Pero, sabi ko, bakit lagi ka nag-iimbita? Busy-busy ka. Kasi Father, pag nakakita ko kayo, naalala ko po yung aking obligasyon sa Diyos. Kaya pag halimbawa, iniimbitahan ko kayong kumain, parang gumaganda yung pakiramdam ko kasi parang malapit ako sa Diyos. Sabi niya. Sabi niya, ano mo, Father, ang pangarap ko po, pagkatapos ng maraming taon sa bangko, pangarap ko na lang maging masaya at saka tahimik
Gusto ko lang maging masaya at tahimik na buhay. Tapos sabi ko, gusto ko, sana pag nag-retire ako, no, gusto ko sana sa simbahan na lang ako magtatrabaho. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers, ano, makakasama natin si Ate May. Kailan tayo ulit nagsama, ano, May? Matagal nang mabuti, ano? Mga, anong taon yun na lang parang? 2018, 19, 20, 2023. So, 5 years na po kami. Bihira man po kami magkita, pero yung samahan namin ito, kasi full-time catechist ka, di ba? Yes, po. Oo, sa Holy Cross Parish nakita kami dito. Pero nung ako'y nasa Claret, nagkikita na rin tayo. Di ba? Opo. Nagkikita tayo kasama si Neneng eh. Opo. Okay, I will proceed to my question na, ano. Dito sa ginagawa natin, hindi lang sa mga parish staff, ano, hindi lang sa mga parokya. Ginagawa din ito ng mga private, ng mga government offices, tapos ng mga private, di ba? Itong Advent Annual Recollection. So ano yung masasabi mo tungkol dito sa activity na ito ng Catholic churches, itong Advent Recollection? Para sa akin, mahalaga to, lalo na bilang Kristiyano, bilang Katoliko, kasi kailangan din natin ng, kung tayo bilang nagtatrabaho, kailangan natin ng pahinga, day off. Dito sa ginagawa ng simbahan, yung recollection, ito rin yung way na nakakapagpahinga tayo kasama ang Diyos. So nakakapagnilay tayo sa mga nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano. Okay. So sa tingin mo ba talaga itong ginagawa natin ito na annual recollection, yung iba kasi merong feelings talaga na, at totoo naman talaga to, no, feelings na tinatamad talaga sila umaten kasi sinasabi nila ito lang yung day off namin, so kailangan kong maraming gawin na ganito. So ano yung masasabi mo dun sa hindi nila pinipili na umaten sa ganitong napakahalagang okasyon? Para sa akin siguro, kung bilang tao, napapagod sila. Kailangan talaga ng pahinga. Pero kung iisipin mo, sa dinami-dami ng biyaya na binigay sa atin, 24 hours a day, mahihiya kang magreklamo. Mahihiya kang magreklamo na bakit walang pahinga. Oo. Ito naman yung ginagawa sa atin ng simbahan ay isang kapahingahan din. Hindi naman kinukuha sa atin yung oras na Kahit na kumbaga sana ano, parang isang araw lang, yes diba? po. Actually walang isang araw, walang isang araw eh, kasi ilang oras lang to. Pangalawa, 'di ba, sabi nga ito yung kapahingahan natin kasama ang Diyos. Kailangan din natin magpahinga kasama siya bilang tao na nakakaranas ng kapaguran din sa buhay, lalo na sa spiritual natin. Yun ang pinaka-importante. Ito po kasi yung buhay spiritual na kailangan lalo na sa Yes mga po. sa mga Catholic, ano, sa mga Opo. Catholic faith na Saka kagaya natin. hindi naman madalas eh. Hindi Diba? man madalas. Hindi naman- Once a year lang Once actually. a year actually. Minsan kung magdalawa man, Lenten recollection o tapos ito po, Oo. Advent recollection. Yung Lente naman po ibang klase. Ngayon, ito yung final words mo na lang doon sa mga co-workers natin, mga talagang nagtatrabaho sa simbahan, ano yung masasabi mo sa kanila? Sabihin natin yung gustong umattend o yung ayaw umattend. Yung very inspiring message mo na sa kanila para maengganyo sila na umattend sa mga ganitong okasyon. Tawag dito, para sa mga hindi nakakapag-attend ng ganitong spiritual formation para sa ating mga empleyado ng simbahan, mahalaga na tawag dito, magkaroon tayo ng oras na kasama natin ng Diyos kasi siya yung kapahingahan natin eh. Siya rin ang kalakasan natin. So, kung malalayo tayo sa tabi niya, talagang makakaramdam tayo ng pagod. Ayun, So, yung po mga kaibigan, Sa mga mahalaga na umattend. umattend at magdasal. Huwag mawawala yung prayer life. Yan po mga kaibigan, mga viewers. Kasi natin ay matagal po sa well, ngayon, Salamat din, President. yung aking kaibigan na may interview ka, hindi ka nagdalawang isip. Basta mo dyan. Okay. Thank you. Thank you. Bye, Kuya. Peace. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, hanggang dito na lang po itong video ito at naway sa mga susunod kong video, yung mga very interesting video. So baybayan nyo po at panoorin nyo po. Ito po, dito po nagtatapos itong video na ito sa aming annual Advent Recollection at peace and pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless.